Hi Gemini! Welcome po sa ating channel at ito ang inyong monthly gabay love reading for February 2024 para po kay Gemini. Please be reminded that this is general reading po, so maaari kayo makarelate o hindi, just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating daily gabay tarot reading. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Para po sa gusto magpa-reading, maaari nyo pong makuhang link na sa description box po ito. Message nyo lang po ako sa messenger. Maraming salamat po. Hi Gemini! Para po to sa lahat ng status. So kunin nyo lang po yung nakaresonate kayo ha. Kung hindi po kayo nakaresonate, ibigay nyo po sa iba. Okay? Spirits guys, ano po ang ganap sa buwan nito ngayong February 2024? Para po kay Gemini, love life po nila. Self-love, partnership, and romance. Someone expresses love dito. May umaamin sa inyo or may nag-express ng love na na-miss ka niya. A message of love po. Parati kanyang iniisip po. Gusto niya ipaalam sa inyo na love ka niya. Pwede itong umamin sa inyo ha. Or yung partner nyo na nag-express ng love. Wow. Ano po ang Spirits guys, ano po ang ganap ngayong buwan na ito? Love life po ni Gemini, February 2024. Self-love, partnership, and romance. You're healing now. You're healing now from heartbreak. Some of you nagkaroon ng freedom from toxic relationship. Yung nagkaroon kayo ng freedom kasi very obsessive yung past nyo. You're healing now po. Ano po ang ganap sa buwan na ito? Para kay Gemini, ngayong February 2024, love life po nila, self-love, partnership, and romance. Wow, ang ganda. Focus kayo sa inyong sarili, nanindigan kayo. Gusto nyong, magbigay ng time sa inyong sarili, self-love. Ito yung tama. Self-love, self-worth. Healing to, dalawang card na po nagsabi dito. May self-appreciation, positive affirmation, naging positive thinker na kayo. Nagkaroon ng healing po sa buwan na ito. Tapos someone is expresses love. Pwedeng ikaw ito, pwedeng yung partner nyo or yung manliligaw nyo. Lamin pa natin yung mensahe. Ano po ang energy ni Gemini ngayong buwan na ito, February 2024? Love life po nila, self-love, partnership, and romance. Clarification of this card po. Energy nila. Ano po yung challenges? Challenges sa buwan na ito regarding sa love life nyo. Self-love, partnership, and romance. Clarification po. Clarification po ng card na ito. Challenges. Challenges po. Okay. Feelings mo towards this person, yung iniisip nyo ngayon. Clarification of this card po. Your person's energy. Your person's energy for this month.
Clarification of this card po. Okay, arrange natin. Okay, I think tama na. Okay, ngayong February 2024, this is your love reading po sa lahat ng Gemini. Okay. Okay. Kasi naintindihan ko naman dito na nagkaroon kayo ng healing process, right? Nakikita ko kasi dito na you have lack of self-confidence. Mas nangingibabaw yung takot mo of taking your feelings to the next level for healing. That is normal. Baka bago lang to nangyari. Kasi nasaktan kayo dito nakita ko dito. Sabi po ng card dito na it's time to step out from your comfort zone. Kung seryoso po daw kayo sa inyong growth, kailangan nyo po daw mag-step out from your comfort zone. Or you are feeling trapped ngayon sa inyong emotions, feeling kasi nagkaroon pa ng pag-process. So, kailangan nyong i-process yan. Yung pagkakaroon ng healing, then let go. Kailangan simulan nyo na. Oo. Sobra kayong nasaktan dito, Nasaktan kayo sa sinabi, sa ginawa, or nagkaroon ng breakup or cool off. Nakikita ko dito na lack of confidence and pag-burnout. Nabibigatan kayo sa pakiramdam nyo. So, alam nyo naman na kailangan talagang i-let go niyan. Accept the fact na nangyari na. Focus kayo sa makontrol nyo. Iwan nyo po yung hindi nyo na makontrol. So, focus kayo sa mga makontrol nyo po. Okay? And forgive yourself. Huwag nyo pahirapan yung sarili nyo. Pero i-process nyo talaga to. Matagal-tagal tong healing, ha? Pero at least nasimulan na. Nasaktan kayo dito. Okay. And clarification po. Someone is giving up. It might be you or your partner or your person. Pero most likely itong energy is sa inyo to Parang gusto niyo mag-give up. Naging impatient po kayo sa isang tao. Kasi matigas ang ulo. Matigas ang ulo, ayaw makinig. Grabe yung adjustment nyo dito, nahihirapan po talaga kayo. It might be nangyari na ito or it might be nangyari na ito Kasi ito yung energy nyo for this month. Some of you. So again take nyo kung naka-resonate kayo, ibigay nyo sa iba kung hindi po kayo naka-resonate. Humingi ka ng time. Nakikita ko dito na humingi kayo ng time sa inyong partner, sa inyong person, pero hindi kayo pinagbigyan. Sabi po ng card na wag po daw kayo mag-surrender. Wag po daw kayong susuko. Gaano man kahirap yung pagsubok sa inyong pag-iibigan. Okay? Nakikita ko dito nahihirapan po kayo sa adjustment sa inyong kanyang ginagawa sa ginawa niya sa inyo. Kasi matigas ang ulo niya. Pero at least nakikita ko dito na magkaroon ng healing process. Nakikita ko dito. Pasensya na po sa ingay. Focus lang po kayo sa akin Maingay po yung kapitbahay namin. And focus kayo sa akin para may makuha kayong mensahe. So, ano yung challenge nyo? Challenge nyo sa buwan na ito. Okay. May concern sa most likely sa to
Sa pagiging materialistic, yan yung concern. Patigas ang ulo, pagiging materialistic. May nakita ko insecurity dito. I see. 'Di ba may reklamo kayo dito na sobra siya sa wala siyang time sa inyo. Humingi ka ng time pero hindi ka pinagbigyan. Tapos nakikita ko dito yung insecurity. Kasi sobrang focus sa trabaho or sa kanyang ginagawa. Hindi kayo nabigyan ng time. Yan yung challenge po sa buwan na ito. Sobrang trabaho to or sobra sa mga ginagawa niya. So this card tells you to focus on your emotional and mental stability na maging balance. Tama yung desisyon nyo na magkaroon ng healing process. So kung hindi nyo alam kung paano magsimula, then sabi po ng card dito na kailangan nyo mag-focus sa emotional and mental stability nyo. Make it balance. You need to relax po. Para after relaxation, makaisip kayo niyan na kung ano yung paraan nyo na para mag-get back sa inyong dating energy na magkaroon ng tamang energy. And listen to your intuition po. Connect to your intuition po. Kung nanghihirapan na kayo, makinig kayo sa inyong intuition kasi ito yung magbibigay ng tamang gabay sa inyo. And kung nahihirapan talaga kayo, talk to our God and hiling kayo hiling kayo na sa Kanya, na kay God na ng healing. Na magsisend po sila ng healing for you to your mind, body, and soul. Kasi nahihirapan ka dito sa inyong person. Okay. The clarification po. Malungkot kayo dito. Humingi ka ng time kasi ayaw mo mapag-isa, ayaw mo mag-isa mag-celebrate, ayaw mo mag-isa. Gusto mong, nag-ask talaga kayo ng attention. Pero hindi niya mabigay. Kasi sobrang tutok ng person nyo sa trabaho, sa ibang gawain. Nakikita ko rin dito nag-self-pity po kayo. Ang sabi po ng card dito na the advice is it's time to reach out for support and connection. Use your intuition to guide you towards the meaning that resonates. So, kailangan talaga na mag-connect kayo sa inyong intuition kasi dalawang card na po nagsabi dito. Kasi yung intuition nyo is makakatulong sa inyo para magiging okay na kayo. How to connect to your intuition? Let go of these negative emotions flow. Inhale, exhale, meditate kayo. Sulat kayo sa inyong journal. Lahat ng nararamdaman nyo, isulat nyo sa journal nyo. Tapos suriin kung ano yung punot dulo ng inyong nararamdaman nyo ngayon para mabigyan nyo ng solusyon. Tapos, take a walk. Long walks, take time to our nature para makapagpahinga kayo. Tapos meditate, exercise, tamang tulog, tamang relax. Isipin nyo po yung sarili nyo po. Isipin nyo, huwag nyo pahirapan yung sarili mo nang dahil sa taong hindi nyo makontrol ang kanyang pag-uugali. Pero nakikita ko talaga ang solusyon dito is pag-uusap. Tamang pag-uusap po. Ipaalam nyo sa kanya na nagkaroon ka ng malaking adjustment sa kanyang mga ginagawa na hindi naman tama. Para alam niya. Kung hindi siya makausap ngayon, bigyan nyo siya ng time and space. Kasi as respect na rin yan sa kanya at sa iyo. Nakikita ko naman you are healing talaga. Focus kayo sa inyong sarili. So, this is good. And baka ito yung kasagutan. Yes, this is kasagutan din. Na express mo, maglambing kayo, express yung love nyo sa kanya. Na sana magkaroon ka ng time na mag-celebrate tayo or mag-date tayo, ganon. Wala namang masama dyan na mag-express kayo ng love kasi relasyon yan eh. Right? Ano pa? Okay. So, ma-overcome mo yan basta bigyan nyo ng solusyon. Like for example, kung pwede, ikaw mag-initiate ng action. Kasi baka ma-pride yung partner nyo.
So, yung feelings nyo sa kanya, nawalan kayo ng gana. Nawalan kayo ng gana, nagkaroon ng stagnation dito. Kailangan, ang sabi po ng card na, the universe asking you to loosen grip and relax, mag-reconnect ka sa inyong sarili and ask divine assistance. Nawalan kayo ng gana dito eh. And the clarification po is, nawalan kayo ng gana, nawalan kayo ng pag-asa, despair, hopelessness. Pero, nakikita ko dito, nung nakaraan, grabe yung overthink nyo. Pero ngayon, decided ka na ayaw nyo nang mag-overthink. Parang na-empty na. Oo, parang ayaw nyo na mag-isip ng negative. Gusto nyo na mag-focus sa inyo sarili, which is lumabas dito. Kinakaya nyo ang sitwasyon. Habaan po ang pasensya. Habaan nyo lang po ang pasensya kung pwede. Tapos, may pray po kayo na magbigay po ito ng time na i-heal tong taong ito, na bigyan ng pansin yung relasyon nyo, yung love nyo sa kanya. Yun. Pero at least you're taking action na dito. And sa your person's energy po. Yun nga. Lumabas na naman yung pagiging materialistic niya or sobra sa trabaho, sa grabing overspend sa mga gawain niya na wala ng time sa inyo. Yung reklamo niyo parang ganito, hindi marunong magpahalaga sa inyong feelings, sa buhay. Nakita ko dito yung bakit may nakita ko ditong parang may pinagselosan ng inyong partner sa inyo? Kasi energy to ng person nyo eh. May nagsiselos po siya. So, give attention. Check nyo po. Ito rin eh. May balak siyang kausapin po kayo, pero parang humahanap siya ng timing. Handa rin naman siya magbigay ng adjustment, pero bakit ganito yung ginagawa niya na parang ubos yung time niya sa inyo? Tapos naiirita po siya, may concern po siya, naiirita po siya kasi yung desisyon niya sa buhay, may pumapasok na tao na nanghimasok sa kanyang desisyon. Yun po. So check nyo kasi ito yung energy niya eh. Tapos moving forward in healing po siya. Nakita ko yung energy niya dito na your partner is moving forward, embarking on a healing journey. Siya rin po, kayong dalawa. Nag-decide siya na mag-move on mula sa mapanakit na pangyayari. Okay? Tapos, may iniisip yung partner nyo na posibleng magpasya po siya na mag-live-in kayo or maglipat bahay para to start a new living. So, yun kung naka-resonate kayo, comment down po kayo. Comment down po kayo sa video natin. Okay? Gemini. So, this is your reading, Gemini. Gemini for this month, February 2024. Gabay Tarot reading. So, comment down kayo kung naka-resonate kayo. Kung hindi ka po kayo naka-resonate, ibigay nyo po sa iba. So, please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.